Ang Munting Ibon, isang kwentong bayan ng mga Maranao. Noong unang panahon, may mag-asawang naninirahan sa malayong bayan ng Agamaniyog. Sila sina Lokes Ababay at Lokes Amama na parehong pangaso ang ikinabubuhay. Bago sumapit ang takip silim, ay inilalagay na ng mag-asawa ang kani-kanilang bitag sa gubat at ang mga ito'y kanilang binabalikan sa madaling araw. Isang gabi, habang nahihimbing si Lokes Ababay, ay dahang-dahang lumabas ng bahay si Lokes Amama upang tingnan ang kanilang mga bitag. Laking gulat niya nang makitang ang kanyang bitag na nakasabit sa puno ay nakahuli ng isang munting ibon, samantalang ang bitag ng kanyang asawang nasa lupa sa tabi ng ugat ng isang malaking puno ay nakahuli naman ng isang malusog na usa. Hindi maaari to. Ang sabi ni Lokes Amama sa sarili. Matabang usa ang nahuli ng bitag niya, samantalang sa akin, isang munting ibon lang ang nadali. Sa tingin niyo, ano kayang gagawin ni Lokes Amama gayong mas malaki ang nahuli ng kanyang asawa? Alam ko na, pagpapalitin ko ang mga hayop na nahuli ng aming mga bitag. Ang nakangising wika ni Lokes Amama habang inililipat ang usa sa kanyang bitag at saka itinali ang ibon sa bitag ng asawa. Umuwi si Lokes Amama nang nasisiyahan sa kanyang ginawa kahit alam niyang isang panuloko ito sa kanyang asawa. Kinabukasan, maagang ginising ni Lokes Amama ang kanyang asawa upang sabay silang magtungo sa kagubatan at makita ang mga huli ng kanilang bitag. Gulat na gulat si Lokes Ababay nang makita ang matabang usang nakasabit sa bitag ng asawang nasa itaas ng puno, samantalang ang kanyang bitag na nasa tabi ng puno ay nakahuli lang ng isang maliit na ibon. Ipinagtaka niya kung paanong ang bitag na nasa itaas ng puno ang nakahuli ng isang usa, subalit hindi lang siya kumibo. Sa halip, iniuwi niya ang munting ibon at inilagay ito sa isang hawla. Samantala, iniuwi naman ni Lokes Amama ang kanyang huli at saka iniluto. Sinulo niyang kainin ang buong usa sa loob ng 3 araw. Kahit alam niyang gusto rin ito ng kanyang asawa. Likas siyang maramot at walang pagpapahalaga sa asawa. Kaya hanggang sa maubos ang usa ay hindi binigyan si Lokes Ababay na nantiling walang kibo sa kabila ng ginagawa ng asawa. Nang maubos niya ang nilutong usa ay muling niyaya ni Lokes Amama ang asawa. Gusto ko uling makatikim ng matabang usa. Halika, maglagay tayong muli ng bitag sa gubat. Ang kanyang paanyaya sa asawa. Muli, naglagay ang dalawa ng kani-kanilang mga bitag. Subalit, hindi marunong umakyat ng puno si Lokes Ababay at dahil hindi man lang siya tinulungan ni Lokes Amama, ay nilagay na lang niya uli ang kanyang bitag sa tabi ng puno kung saan siya dating naglalagay. Hating gabi nang namalayan ni Lokes Ababay ang kanyang asawang bumangon at dahan-dahang lumabas ng pinto. Ano kaya ang gagawin ni Lokes Ababay sa nakitang paglabas ng kanyang asawa? Nagkunwari siyang tulog. Matalinong babae si Lokes Ababay at nahulaan niya ang ginagawa ng asawa. Subalit, wala siyang intensyong sundan ito. Alam kong niloloko mo lang ako, pero hindi kita papatulan. Ang tahimik niyang naibulong sa sarili at sa kanya pinilit matulog kahit pa siya'y nagdaramdam sa ginawang pagtrato sa kanya ng asawa. Nang siya'y makatulog, napanaginipan niyang pinakakain daw niya ng palay ang kanyang alaga at laking gulat niya nang mangitlog ito ng isang muntyas o isang mamahaling hiyas. Nagising na lang siya dahil tinatawag na pala siya ni Lokes Amama para tignan ang kanilang mga bitag, subalit wala na siyang interes sa bitag. Ikaw na lang ang pumunta, ang sabi niya sa asawa. Masakit ang ulo ko at mas gusto ko pang magpahinga na lang, ang dugtong pa niya. Bahala ka, basta't pag may nahuli ako ay hindi uli kita bibigyan. Kanya-kanya tayo ang Sabi ni Lokes Amama habang pababa ng hagdan. Hindi sumagot si Lokes Ababay. Sanay na siya sa pagiging tuso at madamot ng kanyang asawa. Wala rin itong pagpapahalaga sa kanya at hindi niya nararamdamang mahal siya nito. Pagkaalis ng kanyang asawa ay agad niyang pinuntahan ang kanyang munting ibon. Kumuha siya ng palay at ipinatukas sa ibon. Gayon na lang ang kanyang panggigilalas nang makitang pagkalunok nito sa palay ay biglang nangitlog ng isang maningning na diamante ang ibon. Dinampot niya ang diamante. Mayaman na ako! Mayaman na ako! Ang paulit-ulit niyang sabi sa sarili habang itinatago ang mamahaling bato. Tulad ng dati, pag-uwi ng kanyang asawa ay niluluto nito ang kanyang huli at mag-isang kumakain ng hindi man lang nag-aalok. Subalit, hindi na ito pinapansin ni Lokes Ababay ngayon. Sa halip ay masaya siyang humuhuni ng paborito niyang himig habang gumagawa sa bahay na labis namang ipinagtataka ng kanyang asawa. Araw-araw pagkaalis ng kanyang asawa
upang kunin ang anumang nahuli ng kanilang bitag, ay pinakakain naman niya ng palay ang ibon at saka mag-aabang sa ilalabas nitong diamante. Walang kamalay-malay si Loki sa mama na marami na palang naiipong diamante si Loki sa babay. Isang araw, habang mag-isa na namang kinakain ni Loki sa mama ang kanyang inilutong huli, ay nagsalita si Loki sa babay. Hindi ko na matiis ang pakikitungo mo sa akin. Alam ko na ang ginagawa mong panuloko sa akin. Bukod pa riyan, hindi ko na rin kayang tiisin ang pagiging maramot mo at kawalan mo ng pagpapahalaga sa akin. Ang buong kapaitan niyang sabi sa sawa na hindi man lang tumingala mula sa paglasap sa niluto niyang ligaw na pato. Payag na ako sa dati mo pang sinasabing pakikipaghiwalay sa akin. Magmula ngayon, lilipat na ako sa tirahan at hindi na kita abalahin, subalit huwag mo na rin akong abalahin. Ang pangwakas na sabi ni Loki sa babay. Medyo nakonsensya naman ang lalaki dahil totoo ang lahat na sinabi sa kanya ng asawa. Pero ito na ang pinakahintay niyang pagkakataon. Ngayon ay malaya na siya. Matagal na niyang sinasabi kay Loki sa babay na gusto na niyang makipaghiwalay, subalit hindi ito pumayag. Nag-impake si Loki sa babay ng kanyang mga gamit at dala ang pinakamamahal niyang ibon ay umalis siya sa bahay. Naiwan naman si Loki sa mama at ipinagpatuloy ang kanyang pangangaso. Samantala, si Loki sa babay ay bumili ng isang malawak na lupain at nagpatayo ng isang turugan o malapalasyong tahanan. Kumuha siya ng mga gwardya at mga katulong na magsisilbi sa kanya. Naging maayos at masagana ang kanyang pamumuhay. Nabalitaan ni Loki sa mama ang napakagandang kalagayan sa buhay ng kanyang dating asawa, kaya't muli siyang nagplano. Babalikan ko si Loki sa babay para makasalo rin ako sa kanyang kayamanan. Hindi ko alam kung saan niya kinuha ang kanyang kayamanan, subalit dapat lang na makinabang din ako. Ang sabi sa sarili ng tusong lalaki. Sa palagay niyo, magtatagumpay kaya ang plano ni Loki sa mama? Subalit, napaghandaan na pala ito ni Loki sa babay. Kilala niya kasi ang pagiging tuso at manuloko ng asawa, kaya't pinabilinan niya ang kanyang mga gwardya na huwag itong palalapitin man lang sa kanyang magarang tahanan. Kahit anong gawin ni Loki sa mama ay hindi na nagpaloko sa kanya ang asawa. At magmula noon, namuhay sa bayan ng Agamaniyog si Loki sa babay ng maligaya, masagana at payapa.